natin, etong si Congresswoman Luistro. Aba, akalain mo ng panahon ni Digong, mga kababayan, etong mga consignee na dapat po ay nananahimik at hindi nakakasuhan kasi sila lang naman ang tumatanggap. Subalit, yung may-ari ng cargo mukhang hindi nakukulong at hindi napaparusahan, mga ka-GPnatics. Ano nga ang dapat gawin ng Bureau of Customs dito? Sapagkat talamak na talamak at talagang kitang-kita ang nangyayari po na kalakaran ng pagpapalusot. Kaya sabi ko nga talagang matindi na ang nangyayari dyan na dapat nang putulin. Diba? So pakinggan natin, mga kababayan, yung mga masasama ang loob dyan, mag-move on na kayo kasi kami mag-move on na. Diba? Oh. Kawawa naman itong mga to, iyak ng iyak. Sige, iyak. Oh. Teka lang. Ng ganong kabilis. So, ibig mo sabihin, nung nakilala mo si Tananing, bumilis at gumaan ang buhay mo sa Bureau of Customs, hindi ka naharas sa Bureau of Customs? Yes, sir. Yes, Mr. Chair. Kindly wrap up, Congressman Kung Hun. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, I'd like to na lang sa magsusunod na mag-interpolate. Thank you very much, Mr. Chair. Thank you, Congressman Kung Hun. The next to interpolate is Mr. Chair. Congressman Mr. Chair. Keith Flores. Yes, Congressman Very Listo quick. before Congressman Flores. Very quick with the indulgence of the Honorable Flores. This is for the Bureau of Customs. Kawawa naman kayo, yung mga, pansinin ko nga muna yung mga nangaasar dito. Hindi ako sikat. Okay lang, mga kababayan. Hindi nga ako sikat eh. Diba? Pero, mga kababayan, siguro naman mas malaki ang sahod ko sa inyo. Kasi kayo reklamo ng reklamo, hinahanap nyo ang 20 pesos ng bigas. Kawawa naman kayo. Oh. Sabi po kanina ni Mark, consignee for hire. Ito po ba, for the understanding of the Filipino people, legal, allowed, consignee for hire? Can we hear from Customs? Your Honor, Mr. Chair, good afternoon. That is not allowed by the Bureau of Customs, Your Honor. Precisely, but it has... Ang dami. Kaya pala 1.2 lang yung like dito kasi ang daming umiiyak na mga panauhing pantanga. Sige lang! Bigyan nyo ako ng malaking sahod. Walang problema yan. Kayo ang kailangan ko talaga. It's been the wide practice in the Bureau of Customs. And may we know from the BOC, ito po ba ay alam nyo for a fact na talagang ang mga consignee ay for hire? Kasi if we will not allow this to happen, then we know outright na kung sino ang consignee, siya rin ang owner. Your Honor, there is an accreditation process which is being conducted by the Bureau of Customs, wherein the importers who would like to be accredited will submit the requirements of the Bureau of Customs, and then the Bureau of Customs will conduct the necessary investigation, and based on that, it will either grant or deny the accreditation of an importer. That brings me to the next question. Okay. Sir, how do you distinguish consignee, importer, owner? Dito, magandang tanong ito na mga kababayan na ibinato ni Congresswoman Jinky Luistro. Kasi dito, makikita natin at mapapansin natin na may kakulangan talaga, 'di ba? Dito sa Bureau of Customs na kung saan po hindi nila nadidetermina o hindi nila nalalaman kung sino pa talaga ang dapat panagutin, sino pa talaga ang dapat nakasuhan, mga kababayan. Kasi, in my own opinion, kasi mayroong nagpapadala na may-ari, di ba? May-ari. Sila yung naglo-load doon sa China.
Tapos, ngayon maghahanap lang sila ng consignee para maghanap po ng mag-aasikaso para mapunta doon sa green lane. Kasi pag walang consignee, dumadaan ito sa red lane or yellow lane, which is more hassle sa kanila dahil pwedeng ito ay tumagal at malaman yung nasa loob ng kanilang cargo. Pero pag may consignee, mga kababayan, ang nangyayari, dahil nga ito ay pinapast track or kumbaga itong bagay na ito ay napapadali kasi imbis na 10 ang dadaanan, magiging 2 or 1 na lang at wala ng inspection or physical inspection na sinasabi. Kaya, mga kababayan, nakikita ko dito na iniisip ni Congresswoman Luistro na dapat magkaroon ng amendment sa batas hinggil po sa pagpapatupad or hinggil sa proseso na ginagawa sa Bureau of Customs. Your Honor, there is a regulation defining that, Your Honor. I'll just have to check the exact definition, Your Honor. I do not understand, Mr. Chair. It seems that all the containers are named after the name of the consignee. Since they are for hire, it seems to me, to us, ang mga dumadating na container, nakapangalan sa consignee. Exactly. So how do you know who is the owner? Your Honor, the importers or the consignee will submit several documents, Your Honor. Regarding what? Regarding that particular shipment, Your Honor, bill of lading, inward foreign manifest, etc., Your Honor. So there, Your Honor, we will examine the consignee or the consignee name therein, Your Honor. So How would you identify who the owner really is? Naguguluhan ng sumagot si Attorney Dibuco eh. Mamaya magkakabukol ka na talaga, Attorney Dibuco. Hindi mo na malaman kung paano mo madidetermine kung sino yung owner, kung sino yung kasi mga kababayan, ang naiipit talaga dito yung consignee. Kasi pwedeng itong may-ari, pwede silang gumamit ng ibang pangalan, 'di ba? Pwedeng pseudonym lang 'to, pwedeng hindi sila mahabol kasi nga dahil sa paggamit ng pseudonym, ang maiipit at maiipit kagaya po ng nangyari dito kay Mark Taguba, ay sigurado, mga kababayan, gusto man nating mapatigil o gusto mo naman natin na kumbaga mahinto yung kalakaran na ganito dahil talagang ito ay hindi na usapan na basta-basta eh. Transnational na ang usapan dito na maaring dahil sa mga cargo ship na yan, may gumagamit ng mga pseudonym, inilalagay lahat doon sa isang container, maaaring ito dahil nga naililipat ng lane at wala po tayong sapat na, siguro may gamit naman o hindi lang ginagamit ng tama kasi nga meron pong focus-focus na nangyayari doon sa pag-leverage or paglalagay or dinadaanan na red lane, yellow lane at green lane. Your Honor, it is presumed that the name in the shipping documents is presumed to be the owner, Your Honor. Are you referring to the consignee? That the consignee is the owner as well? Yes, Your Honor. The reason why I'm asking this question is because there are cases which are being filed against the consignee, and sometimes they are unaware really about the contents of the container. And here is the owner not being included at all in the charge. Tama po ba yung premise ko? Well, Your Honor, to be candid, that is possible, Your Honor. But in the regular scheme of things, Your Honor, that should not be the case. You said regular scheme of things. Paano po ba yung legal scheme of things? Dapat po ba pag legal scheme of things, ang consignee ay ang owner? Or at the very least, dapat po ba disclose yung totoong owner? Notwithstanding the fact that there's a consignee who is the authorized party to receive the shipment. Well, Your Honor,
I cannot definitely. Mr. Chair, the reason Kita why niyo I'm mga asking, kababayan, eto nga abogado eh. 'Di ba? Hirap na sumagot kasi he knows for a fact na meron talagang irregularities, meron talagang nangyayari na magic, hocus-pocus dito. Hindi ko po kailangan maging abogado. Ang mga sinasabi nyo, ulol ako, hindi ako abogado para maintindihan to, kayo po yun. Diba? Hindi mo kailangan maging abogado, hindi mo kailangan maging scientist, hindi mo kailangan sobrang maging magaling. Ang kailangan mo lang intindihin o kailangan mo lang gawin is intindihin mo kung paano po ang proseso at mauunawaan mo. Hindi kagaya ninyo, kitang-kita nyo na ang ebidensya, nagtatanga-tangahan pa kayo. Diba? Yun lang yun eh. Mga kababayan, kita nyo, attorney na nga to eh. Tinatanong lang siya simpleng-simple. How will you determine the consignee and the owner of that container? Hindi niya po masagot, mga kababayan. Ang sinasabi niya lang dito, ang lalabas na niyan, dahil wala nang ang pakialam. Diba? Pag ito ay ipinasa na sa consignee, parang lumalabas na consignee na ang may-ari dahil siya na ang naglalabas ng mga kargumento or ng container. So therefore, pagdating po ng sisihan, mga kababayan, sabi nga ni Digong, di ba? Guilt is personal. Kaya lang dito, hindi yun applicable. Kasi hindi naman sa'yo yun, gusto mo lang tumulong, gusto mo lang magtrabaho, ang nangyayari, noong yung kanyang cargo, mga kababayan, after po itong ma-deliver sa Valenzuela, ay nakita na meron po itong lamang droga. Ang tanong kasi, meron, di ba merong ACTAP, may seal. So ibig sabihin pa lang, from there, from the point of origin, makikita nyo na agad kasi in-inspect na yun doon, physical, diba? Chinek na rin ito, mga kababayan, kung meron bang karumal-dumal o meron bang mga bagay dyan na hindi dapat na i-import. Doon pa lang meron na eh. Kasi bakit ito tatataka ng ACTAP kung wala po ito, kung hindi po nakapasa sa kanila? So, pagtataka tayo, saan nang galing? Paano nagkaroon ng ipinagbabawal na gamot doon? Or else, mga kababayan, doon pa lang may kasabwat na talaga itong mga nagtatatak ng ACTAP. Diba? Yung mga intelligence doon, sinasabi nila na ito ay pasado hanggang sa makarating on board papunta po dito sa Pilipinas. Kaya nga sabi dito, ang kulang, dapat pagdating pag doon pa lang sa point of origin, ito ay dinodouble check na, physical, tapos doon pagdating, mga kababayan, ay dapat namomonitor din ito. Nado-double check din ito. Baka kasi mamaya, yung tatak ng ACTAP ay hindi po legit. Baka mamaya mayroong kuntsabahan. No? Kaya ang nasisisi ay yung mga tao na tumatanggap na bilang consignee na nag-aasikaso para makalusot yung mga container. Yan ang mismong nangyari dito kay Mark Taguba. Ngayon mga kababayan, dahil nga po sa nakita ni Congresswoman Luistro na mayroong irregularities at mayroong kakulangan sa Bureau of Customs, ay naghanap pa po siya, nagtanong-tanong dito kay Attorney Dibuco at kay Mark Taguba, gayon din kay Jimmy Guban. this question, suppose there's a contraband, shipment of illegal drugs. Etong si consignee for hire, she is not very much concerned really about the contents of the container. Kasi ang concern lang niya kumita, maghanap buhay. Diba? I am a consignee for hire. Binabayaran lang ang pangalan ko being the recipient of the shipment. Exactly, mga kababayan. That is my point, really. Kasi kung titingnan ninyo, hindi naman siya ang may-ari eh. Diba? Siya lang yung tumatanggap nito kasi yun yung trabaho niya. Pero siya ang naiipit dahil hindi niya alam yung nasa loob ng container. Pagkatapos it was discovered later, shabu pala ang laman
The question, Mr. Chair, paano mo hahabulin yung owner? If you do not have the identity, the name of the owner of the shipment, why rely on the consignee? Why not require instead the owner to facilitate the document, Yep. assisted by the consignee? So, dyan mga kababayan, dapat naka-indicate yung tunay na pangalan ng may-ari, di ba? With the documentation dapat. At siguraduhin natin na hindi ito peke, hindi ito pseudonym. Sa palagay ko, mayroon din na problema doon sa mga intelligence natin na nandun sa point of origin. Na kung bakit tinataka nila ng ACTAP, which means dapat ito ay, kaya po tinatataka ng ACTAP, ibig sabihin wala pong problema. Ito po ay lahat ng goods na nakalagay dito ay tama at naayon sa parameters. But the fact na nakarating dito sa atin at pagdating po doon sa warehouse, tapos nag-grade at nakita na mayroong shabu, may problema ata doon sa point of origin. Bakit mayroon tatak ito ng ACTAP? Kaya lang ang problema, may tatak ng ACTAP, hindi po ito pinakinggan ng Supreme Court. Mga kababayan, ang tiningnan nila ay yung papel lamang na pwedeng gawin. Di ba? Kasi yung ACTAP na seal, it only means pasado po yung kargamento. Pasado po yung container. So ngayon, nahanapin mo saan ang galing yung paano nagkaroon na lagyan ng droga. Maaring in the middle, habang ito ay nagtatransit, pero malabo. Mga kababayan, kasi ang alam ko, ang pwedeng mangyari ay from the point of origin, meron na talaga. Diba? Your Honor, those issues are being addressed by this current management of the Bureau of Customs. And I suppose that this should have been addressed long time ago. Yes, Your Honor. If we will be adopting the narration of facts of Mark Taguba, it's like we're going against the wrong persons. Ayon, ang pangit dito dahil nga sa irregularity at kakulangan ng parameters ng Bureau of Customs, ibang tao ang nagsasakripisyo. Ibang tao, mga ka-GPNatics, yung nadadama, yung mga gusto lang magtrabaho. Pero ako hindi ko sasabihin na malinis si Mark Taguba. From the moment na pinasok niya ang trabaho na ito at nagbibigay siya ng tara, it only means na may mali din doon. Kaya nga, the lesson that we need to learn from this, mga kababayan, kapag may mga tara-tara na ganyan, ano ba ang tara? Suhol po yan. So sinusuhulan niya yung ibang mga tao sa custom para nang sa ganon ay mapabilis niya po yung paglabas ng mga kargomento or yung mga container. So may problema din sa kanya kasi para mapabilis ngayon ay nagbabayad siya ng tara. So dapat tayo, kung ayaw nating maabala at ayaw natin kagaya kay Mark Taguba at hindi tayo makulong at hindi tayo maging sakripisyong tupa pagdating ng panahon, mga kababayan, ay huwag nyo nang pasukin. Pag may nakita kayo na tara-tara, may mga tao na ito ay hindi dumadaan po sa legal na paraan, ay huwag nyo na pong subukan. Diba? Ganun lang yon kasi masisira po ang buhay nyo. My God, I hate trucks. Davao Punch, piklat ba or bilat? Hindi ko po alam eh. Diba? Anyway, mga ka-GPNatics, eto pa. Pakinggan naman natin kung paano po